Isang umaga noong Disyembre, may isang barkong nahihirapang dumaan sa palikulikong Ilog Pasig. Ito ang Vapor Tabo na papunta sa lalawigan ng Laguna. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit kayo bagal ng pagtakbo ng barko at hindi tulingan? Dahil mababa sa bandang iyon, Doña Victorina. Mga kapatid, ang lunas ng problemang ito ay napakalayo. Umukay ng isang tuwid na kalamula sa Lawa hanggang Maynila sa madaling sabi. Magbukas ng bagong ilog at saran ang dating pwes. Sumira, gamitin ang mga bilanggo at kung hindi sapat ay gamitin ang taong bayan sa sapilitang paggawa. Ngunit, maaring magdulot yan, magsik. Ang lupang ito ay maraming beses na himagsik dahil sa pilitang paggawa. Ang pulong ito ay hindi na muling maghimagsik. At kayo, Padre Salve, ano ang silbi ninyong mga praile kung maghimagsik ang bayan? Porket marapit siya sa kamahalan, kung makaasta siya ay parang sino. Wala siyang utang na loob. Ibang kwento naman sa ilalim ng kubyerta. Rinig na rinig ang makina ng barko at ramdam na ramdam ang singaw ng mga tao. Magtatag kayo ng isang akademya para magtuturo ng wikang Kastila. Sigurado akong hindi yan matutupad. Ngunit, Nilagaan po namin siya ng 2 kabayo. Nangako po siya sa amin. paano naman ang guro, pondo at pasilidad? Ang mga mag-aral, ang mag-ambag ng salapi. Meron po kami ng mga guro, kalating mga Pilipino at Espanyol. Nagalok naman po ang aming kaibigan na isa sa kanyang bahay. Ay naman, sana'y kayo'y magtagumpay. Sa isang masukal at malawak na bahagi ng kagubatan nakatira si Tata Selo at ang kanyang anak na si Kabesang Tales. Tay, totoo ba? Wala tayong sapat na pera para makapag-aral ako sa kolehiyo? Pasensya na, Huli. Pangako ko sa susunod na taon ipapadala kita sa Manila para mag-aral. Tay, saan ka pupunta? Bakit kailangan pa magdala ng itak? Di ba pinagbabawal yan? Kailangan kong bantayan ang ating pinaghihirapan. Hoy! Hoy! Tumigil ka! Sino nagsabi na magdala ka ng sandata dito? Hindi ba sinabi namin na bawal magdala ng sandata dito? Wag! Halika na! Halika! Paalam, Nay. Hanggang sa susunod na muli. Matutulungan ka ba kayo, Ginoo? 3 taon na ang lumipas. Simula nung nilibing natin sa pook na ito ang ina ko. Kikilala mo pa ba ako? 1 taon na kapadakila. Akala ng lahat ay patay na. Sa itong lihim na maaring kamatay ko. Ano po ba ang balak ninyo? 13 taon ko na itong pinaplano. Nagbenta ako ng alahas at nag-ipon upang matagumpay ito. Nais ko muling pabagsakin ang pamahalaan na ito at padaliin ang pagkasira kahit pa madami ang dugo ang matatapon. Kabataan, hinihiling nyo ba ang lumaganap ang wikang Kastila? Ano ba hinahangad nyo? Para turuan lahat ng wikang Kastila at magkaroon ng pagkakaintindihan. Basilio, ano na lang ang iisipin ng iyong ina at kapatid? Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Sa araw na magbago ang iyong isip, puntahan mo lang ako sa aking bahay. Pagkamulat ni Huli ay tinignan niya ang rebulto sa tabi ng kanyang kama
kung sakaling nagpadala ang birhen ng 250 piso na kailangan niya, ngunit walang nandito. Nakasabi na lang po ni Ama na nakapasok na ako sa kolehiyo. Ang aking amo ay marunong magkastila. Hindi kayo makakatagpo ng pinakamurang paaralan. Makarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezang Palace. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Isa sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng tresilyo sa sala ang mga opisyal. Liceo SS Potoso. Isang anyo ng paghihimagsik, pag-aalsa. Alam mo ba ang wika ay isang mahalagang sandata? Pobres estudiantes. Si Placido ay naglalakad at nakita niya si Simon. Hihingi sana ako ng tulong. Ibig ko sana naging malayo. Ako'y manggugulo. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang hindi kakampi sa amin ay itinuturing na bilang kaaway na dapat paslangin. Gusto kong ikaw ang magtakas kay Maria Clara habang nagkakagulo ang lungsod. Ngunit, Ginoong Simon, ayon sa balita, si Maria Clara ay patay na. Patawad po, pero wala na po siya, Ginoo. Namatay siya na hindi man lang nalalaman na buhay pa ako. Nang malapit na siya sa bahay ni Makaraig, napansin niya na nakagapo si Makaraig kasama ng 2 bantay. Lumapit si Basilio. Isang mag-aaral ng medisina at nakatira sa kalye na Loge. Mainam at kami nakatipid ng lakad. Kayo'y aming dinarakip. Huwag mag-alala, kaibigan. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nangyayari sa tingin kagabi. Sa pagkakabilanggo ni Basilio, yumauna si Kapitan Tiago, kaya si Huli na ang kumilos upang matubos si Basilio, ang minamahal niya. Sila ay nagdesisyong humingi ng tulong kay Padre Camora. Uli, alam kong malikot ang mga kamay ni Padre Camora para sa mga babae. Ngunit huwag kang mag-alala, nandito naman ako para kay Basilio. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, Sa ngalan ng Ama, Anak, isang pag-ibig ang napawi kay Sagani nang malaman niyang ikakasal ang kanyang irog kay Juanito Pelaez. Pagkaraan noong namataan niya si Simon na dumating taglay ang lampara ng kamatayan. Sagani! Anong ginagawa mo dito? Sumaya na tayo sa bahay na ito, Sagani. Halika na! Bakit ako mag-aalis? Ang bahay na iyan, may diamante na. Sasabog na ilang minuto ngayon. Tara na! Ngunit, maiba siya bukas.
nagkatagpo ang nagpipiging ng isang kaputol na papel na may Sus, sulat Tommy Ibarra. na Sino siya? Isang napakasamang biro. Ano ang nangyari sa inyo, Padre Salvi? Ito ang sulat kamo niya. Ang kahulugan ng sulat na ito ay papatayin tayo mamayang gabi. Baka lasunin tayo! Uy! Magnanakaw! agad na pumunta si Ben Saib kila Padre Camora sa bahay na pahingahan May ng mga katotohanan ba ang sa balita? Pasig. Hinahanda ko ang kaso laban kay Simon Paano ba ang brilyante? sapagkat saan siya matatagpuan. Hoy multang, pabayaan mo silang lumakad. Halatang bago ka pa rito sa tungkulin. Walang aninlangan higit na mais alang-alang. Napakatanga mo naman. Ginagawa natin ito sa kanila upang matuto silang humagsik at tumaas at sa ganun. Rico! Lapak! Nalilit mo na! Tata Selo? Bakit at para saan ang mga ngiting yun? Bakit? Bakit sa ating pa siya lumapit? Paano ko siya maliligtas? May Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, lagi siya nakagabay sa atin. Nais kong magpakumpisal. Ayaw kong mamatay ng may kasamaan. Mamayang 8:00 ng gabi ay pupunta sila rito upang dakpin ako. Buhay man o patay. Makikinig ako. Totoong bumalik ako rito upang magiganti at pagbayarin ang mga makakasalanan dito sa ating bayan. Nasawi ang aking ama. Nawala ang aking kapangyarihan nang umibig ako kay Maria Clara. Akal upang sa aking pagbalik ay may kapangyarihan akong taglay at hindi lamang nagpalit ng pangalan. Ako, si Crisostomo Ibarra. Ako'y nagkamali. Patawad. Tayo ay mahal ng Panginoon. Tayo ay kanyang tinanggap bilang kanyang anak. Kaya alam kong ikaw ay patawarin. Sa kapangyarihan pinagkaloob sa akin bilang isang pari. Naway, patawarin ka ng Diyos.